Kabahan na ang ibang brands dito. Humanda na kayo dahil lalamunin na kayo ni Camon 50 Ultra 5G. Come on, everybody. Hindi lang malapit sa performance, pati na rin sa camera. Mapa outdoor, mapa low light, mapa underwater shots pa nga. Yes, mas malapit na ang inyong sisid shots. Ang pinakakinakabahan dito ay si Samsung. Bakit? Dahil, tingnan nyo ang itsura ng phone na to. Guys, mukhang mas social pa to sa mga Samsung phones. Baka kayo camera, malayo-malayo na. Wait lang, ano pa yung specs ito? Guys, sa sobrang proud ni Tecno, nilagay niya lahat ng specs sa harapan ng box. Ginawang ads yung harapan ng box. Meron siya Sony 50 megapixel Lithia 700C triple 50 MP lens, triple 50 MP main sensor, 50 MP telephoto camera, pero 8 MP lang yung ultra-wide. Meron na siyang IP66, IP68, IP69, and IP69K water and dust resistance, making this ideal for swimming. Pwede ka na mag-picture underwater. Kahit medyo malalim, yes, pwede ka na mag-picture underwater na. Sobrang linaw na makuha mo. Kung magbabarkada kayo, nag-swimming kayo, pwede ka na mag-picture sa ilalim nila at makita mo yung mga shorts nila at kung ano-ano pa. What the dog doing? Maganda dito. Paano kung si Crash? What? Meron pa siya super zoom flash snap, 60 times AI zoom para, syempre, ma-zoom in mo rin para kita mo na lahat. Parang na-excite na akong makita yun. Ano kaya makita ko dito? Huh? Tapos may eSIM na daw to. Tapos yung chipset, naku, mabilis to MediaTek Dimensity 7400 Ultimate Processor. Umaabot ng almost 1 million points ang Tutu benchmark. Big time yung battery, 6,500 milliamperes. 5-year durability battery daw siya. 45 watt supercharger pa siya. At yung display, 1.5K resolution, 144Hz refresh rate, ultra bright AMOLED, 4,500 nits. Di binabasa ko lang lahat sa likod, guys. Ayan, nakalagay kasi lahat dito. Ang dami. Ang daming specs nilagay sa box. Kinumpleto. Ultra kung ultra. Pero, ultra rin ba yung presyo? Grabe naman to. This is making me come on. Will I come on the price? Let's find out. I'm Vince, and you're watching Unbox Diaries. Okay, so ito na pa yung box. The box is color blue and white. Tapos yung color din dito is Nebula Titanium. 8256 daw. Buksan na natin para makita nyo na yung Camon Tecno AI. Puro AI na pala si Tecno ngayon, no? May SIM ejector pin, may warranty card, may tempered glass pang kasama, may installer pa ng tempered glass, at yung kanyang napakagandang casing. Wow! Look at that case! May design pa. It's a hard case. Na meron mga design, mga letters sa likod. Guys, para siyang Louis Camon. Louis Camon. Mamaya na. Ito na yung phone. Mukhang Sam S26 Ultra. Underneath, we're getting the Type-C cable at yung kanyang. Yes, may charger pa, guys. May charger pa. 45 watt fast charger. Thank you, Lord. And that's pretty much it. Grabe, pati yung plastic. Nilagay lahat dito ang mga specs. Yan ang gusto ko. Madali lang tanggalin yung plastic. This is glass. Cold to the touch when it's cold outside. Yes, ito na po yung pinaka-elegante. Pinaka-premium na design na nagawa ni Tecno. Check that camera module out. Yung tatlong cameras na pa-vertical na ganyan. Sheesh! Stoplight to. Parang stoplight, guys. But, nevertheless, it looks beautiful. 3D curve po siya. It's very sexy and curvy. Pag nahawakan nyo, guys, naku, napaka-premium. Pero yung body is plastic lang, But it has some weight to it. Mabigat po siya ng konti. Ganun kalupit siguro yung kanyang internals. Naka-Dolby Atmos pa. Grabe, naka-Dolby Atmos pa pala to. Dual speakers po to. May power button sa right side. May volume rocker sa taas niya. Tapos sa other side, meron pa siya isang button. What is this extra button? It is the AI button. Si Ella. Wow! Meron siyang AI button dito na dedicated. If you hold it, lalabas po si Ella, which is yung kanyang AI assistant na parang si ChatGPT, si Google Gemini. In fact, if ayaw mo si Ella, pwede mong baguhin yan to DeepSeek, ChatGPT, Gemini, Meta AI, at Grok. Yes! Wala na. Kung yung iba, isa lang. Ito, lahat na. Everybody's here. Come on, everybody. Mas maganda na po ang AI center niya. Pang high-tech na. If you were already using AI
kay Camon last year ng Todo Todo. Naku guys, this will help you more. Pero may yan. Guys, if you press the record button dito sa video, nagbi-blink yung kanyang red button sa likod. Para sa akin, sobrang useful nun. Kasi nga kapag nag-video ako, at least nalalaman ko na nag-record na siya. What if ako lang mag-isa? Nag-record, di ba? Pag-click niyan, nag-record na. Pag sumasayaw ka, alam mo kung kailan ka magsimula. Mautak talaga si Tecno. Wait, going back sa design niya, this looks like a much more improved, much more upscaled, much more pina-premium na design from last year. Remember that hinge design from the Camon 40 series? Nagbabalik siya dito. Meron pa rin siya yung hinge design. Yan, may curve dyan sa may bandang camera module. But this year, syempre, yung kanyang camera module is medyo iba na yung dating. Parang stoplight na siya. Or yung kamukha ng S26 Ultra na camera. This phone is truly brilliant in design. But wait, ba't parang apat yung camera sa likod? In reality, 3 lang po yan. Dahil, 1, 2, yung isa po sa ilalim, dami camera lang yan. Tapos, sumalit dito is yung ultra-wide angle lens. Paano ko nalaman? Guys, gawin nyo to ngayon sa inyong cellphone. Ito, punta kayo sa camera app, tapos, takpan nyo yung lens na yan. Punta ka sa 1x. O, di ba? Tinakpan ko yung dito banda. Why, yan yung 1x mo. Pag nag 0.6x ka naman, takpan ko ngayon yung maliit. O, natakpan siya. Magic. Hindi alam yun, no? Now you know. Now, syempre, diretso natin sa camera. Ang sabi ni Tecno, ito na yung pinaka-matindi niya na specs dito. At ang masabi ko na naman, pangit. Sobrang pangit. Aray ko. Wala ng ibang camera compared dito. Okay. Kasi nga, guys, after ko makita, ang mga photos niya ay grabe. Ito may makuha mong shot sa kanya. Talagang vastly nag-improve na ang kanyang image quality. Social. Kaya naman pala sobrang linaw ng selfie. 50MP? Selfie camera pala to. Wow. Mas sharp na, mas detailed. Although, syempre, the color could be better. Pero maganda yung mga skin tones mo dito. Ito pa si Van, no? Di ba? Ang pogi. Joshua Garcia. Single pa yan. Pero to, maganda ang contrast. Malakas na tingnan ng mga tao dito. Grabe, kahit sa low light, panalong-panalo pa rin. Kinakaya. Pwede ka na maging super artistic. And the portrait shots, ay, grabe. Since meron na pa siyang telephoto lens na dedicated, meron siya up to 3 times zoom dito na merong optical image stabilization. Meaning, kahit 100 ka lang, kahit maugay yung kamay mo, stable pa rin po siya. Kaya goodbye malabong photos with this phone. Pero up to 3 times zoom lang po yun. Kapag ka, baka nag 4 times ka na, 5 times, 10 times, medyo mahirapan na po siya. Pero up to 100 times zoom na po siya. Yun nga lang, ba't ganun? Hindi mauga ang kanyang 100 times zoom. It's still very much stable. Guys, compared sa mga dating phones, naglalak talaga siya in place. At nag-upscale siya ng AI and meron siyang AI XDR technology. And guys, ganito mas luminaw. Mas naging sharp. Kanina soft, ngayon mas sharp ng konti. Ayan, di ba? Kata niyan? Mas naging defined yung letters, less blurring. Yes, grabe naman to. Nakaka-addict pala mag-picture ng 3 times zoom. Alam niyo kung bakit? Kasi parang pang studio shot yung nakuha nyo. By the way, ito pala yung itsura ng 1x at ito naman yung kuha ng 3x. O, di ba? Nakita niyo yung background blur? Ito pa yung 1 time zoom. O, di ba? Parang sakto lang. Normal lang. Ito naman yung 3 time zoom. Ang laki ng pagbabago. Guys, available na po yan dito sa Camon 50 Ultra 5G. Kung gusto niyo lagi ng ganitong photo pang studio, andito yan. Aba, may aqua mode pa dito sa More. Meron na siyang IP66, IP68, IP69, and IP69K water and dust resistance. Kaya mo itong ilublob sa tubig kahit medyo malalim like 10 feet. Tapos kapag naka-aqua mode ka pala, syempre hindi mo mapapress yung button sa screen. So meaning, gagamitin mo daw yung kanyang volume rockers, ito, volume up, take photo, at volume down, record video. At pwede ka na mag-take ng mga photos and videos underwater ng klarong-klaro. Ito po yung tsura no? Guys, yung iba, laging malabo yung kuha nila underwater kasi nga nahihirapan talaga ang camera, lalo na kapag wala masyadong ilaw. At lalo na kapag gumagalaw yung camera. Tapos yun ito hold ko lang yung power button and tinatanggal niya ang tubig. Nagba-vibrate po yung phone para matanggal yung mga tubig sa loob niya, keeping your phone safe. Kaya maganda talaga ito panilip ay pang picture-picture sa baba ng tubig. Okay. Kapag sa swimming pool, ganyan. Sa dagat, yung mga corals, yung mga clams. 3 times tahong shot. Kaya ano pa hinintay nyo? Get your advantage here. Only. Wait lang, ano to? Flash snap? Nagbabalik yung flash snap? Tingnan to kapag nag-picture ako using the flash snap, picture mo siya, malinaw pa rin. Or ito, umaikot to Paikutin natin. 1, 2, 3, picture. Malinaw. Pero Vince, last year pa naman yan Nagloloko mo ako. Hindi.
Bro, meron siyang bago ngayon, which is itong jump mode or auto capture. Nakita niyo yan, may color yellow dito sa gilid na nag-turn on nung pinindot ko. Kapag ka nag-jump ka, nag-take siya ng photo automatically. Hindi mo na kailangan abangan pa. Kaya naman yung mga shots namin ay swak na swak. Saktong-sakto. Kasi guys, kapag ginawa nyo yan nang walang ganito, laging nalilate ang pindot nyo. Pero ito guys, ang laki ng tulong. Pang-highlights. But by far, my favorite part of the camera is this, the AI Art Gallery. Ito, katabi ng video. Tapos, ito may mga styles dito. AI stylization. Ayan o. So, pag pinicture natin yung tao, hala, magiging Studio Ghibli ka na dito. Na wala akong masabi kahit sa low light, mapa night mode man, talagang maasahan mo siya. Pero, for me, hindi pa rin pang flagship level yung kanyang camera. I think, high-end, mid-range phone po yung datingan ng kanyang camera. I still believe na mayroon talaga mga flagship phone na sa sobrang tindi ng mga camera nila, nagmumukha talaga silang pang DSLR. Ito kasi guys, parang medyo hindi pa doon. In terms of accuracy and color, pero malakas naman yung dating ng mga tao dito. Mapa tao, mapa traveling photos, mapa portrait shots, wala masabi. It's very reliable. Kamusta naman siya sa vlog? Ayan. Pag nagba-vlog ka guys, meron po siyang 4K 30 frames per second dito. Tapos, ayan, wide na wide ang kanyang selfie video. Marami kang pwede makita sa background niya. Hello, ito pala siya, si ganyan. 4K 30 FPS. Pinapayagan niya. So, tingnan mo ito Yes, kahit yung 1080p 60 frames per second ay merong EIS or Video Steady. Pwede ka na maging vlogger at mag-setup ng YouTube mo dito. So far mukhang okay naman siya. Kaya lang, kamusta na yung performance? So, ang sabi doon ni Tecno, ito daw yung pinaka-futuristic na phone in the world. May AI. Pagka nag-swipe left ka dito, lalabas yung AI center niya. Which is mga mini AI features na may ginagawang extra specific. And of course, meron rin po siya si Ella, parang ChatGPT. Kausapin mo siya. Pwede magtanong ng mga assignments, thesis, lahat. Pwede sa kanya lahat. Para lagi mataas yung grades mo. May song identification. Kapag merong kanta na hindi mo alam, yung tugtog, nakalimutan mo yung lyrics, pwede mong iparinig sa kanya at it will identify that song ng parang ganyan. Ayun. Happy birthday. Tapos ito guys, kung nag-travel ka, sobrang useful ito kasi nga ito, meron siyang AI face-to-face translation. For example, ikaw, English lang alam mo. Tapos, ano nyo to yung other side, baliktad yung kanyang screen para madaling mabasa ng kausap mo. Eto na, please stop. やめてください。 I came. 来たよ。 Mali. Meron din yung parang gagawin niyang video yung inyong picture. Tapos pwede mo siyang gawing wallpaper mo. Ayan From still into moving object or moving person. Maganda siguro to kapag mga lumang photos. Yung parang kapag wala na siya, yung ex mo. Ay, bakit yung ex mo? Tapos pwede ka na mag-translate ng photo. Let's say, for example, hindi mo alam yung lingwahe. Pwede mo siyang gawing English dito. Nang parang ganyan. Maganda pala ito dalhin kahit saan, Pang travel. Sobrang daming mga AI features dito. But I'll let you test it out kapag nabili mo na siya. Marami na sabi na hindi daw ganun kabilis to. Mabilis siya. Tignan mo to Pag nag-swipe up ako, napaka-smooth. Ang smooth ng sobra ng screen. 144Hz photo. Super high 1.5K resolution AMOLED display that is powered by Dimensity 7400 chipset na ultimate. Umaabot ng almost 1 million points sa Antutu benchmark and 5G na rin to. With this, ito po yung gameplay na makuha mo sa Mobile Legends. Ultra graphics at ultra frame rates. HD resolution, kayang-kaya pala niya at high resolution ang gameplay sa Mobile Legends. Syempre, nag-test tayo ng todo. Kasama si MJ, yung ating pro player dito sa Unbox Diaries. At syempre, funny approved. Talagang pang seryoso, hindi funny. At wala ding mistouch doon sa gilid kahit curve po yung display. Yes, curve po yung display niya. Masarap maglaro dito. And, of course, sagad na sagad yung graphics. Wait lang, bago ko ipakita sa inyo si Call of Duty, gusto ko lang para sa inyo yung itsura niya sa YouTube. Sa YouTube kasi, ang ganda, grabe. Ang lasa natin kasi nga AMOLED display siya. Ganito po yung itsura niya sa YouTube. 4K, 60 frames per second with HDR na po yan, kaibigan. Grabe. Sobrang bright pa ng display. Up to 4,500 nits pala to. Meron pa siyang high brightness mode para kapag nasa labas ka at malakas ang sikat ng araw, nababasa mo pa rin yung kanyang display. Yan ang mahalaga. Which is also useful kapag nasa swimming pool ka at hindi mo makita yung display mo. Para kapag nag-picture-picture ka, kitang-kita mo pa rin yung mga details. At may Dolby Atmos din. Yung nga lang, parang hindi ko feel masyado yung Dolby Atmos dito kasi nga dalawa na yung speakers niya. Hindi ko pa feel yung surround sound effect. Or, siguro dahil malit na yung speakers niya, hindi masyado cinematic yung effect. Pero, when it comes to loudness, saktuan lang. Narinig mo pa rin siya kahit merong mga tao sa paligid nyo na nagsasalita.
And sa Call of Duty, it's very crispy. Napakinggan niya kanyang tunog dun sa AK-47. Wow. Sa Call of Duty naman, ito po yung kanyang itsura. Frame rates, max frame rates po siya. Very high graphics. Ako guys, I think that full force na talaga dito si Tecno. At binayaran na lahat ng kailangan bayaran na developer. Making sure na kompleto yung settings, ako, sobrang optimized. Magkapit-bahay lang siguro si Tecno at si Call of Duty. Pagkatapos nagawa yung phone, pina-optimize agad sa developer. I need this optimized. Come on. Yung mga ibang brands kasi, parang hindi ganun ka-optimize yung mga phones nila. Pero napansin ko, si Tecno, grabe halos lahat ng games. Kompleto yung settings. Grabe na talaga Tecno. Talagang teknolohiya. Teknolohiya. Teka, nasaan na tayo? Guys, sa COD, meron siyang ultra frame rates. Oh my God. Pero low graphics lang. Guys, ang nakikita nyo ay bunga ng magandang relasyon ni Call of Duty at ni Tecno. Giving you state-of-the-art gameplay that cannot be experienced elsewhere. Improving relationships and payments. Ay. So kahit multiple fingers ka dito, guys, nagre-register, walang problema. At yung kanyang gyroscope, sobrang accurate, responsive. Yun nga lang sa Genshin Impact, medyo nahirap na siya dito kasi nga, medyo mabigat na po tong game na to. Ayun lang, low graphics lang po yung kinaya. Pero, madalas smooth naman. Yun nga lang kapag boss fights, medyo may mga frame drops na konti. Pero, ayun talaga limitations siya. Ibig sabihin, hindi sila kapitbahay ni MiHoYo. Masyado siguro malaking hinihingi ni... Wow, I'm actually impressed about this phone. All I can say is, ito ay mabilis, napakaganda ng camera, pulitong-pulit yung AI features. Pili ko kapag ka-college ka, bili mo to para makagraduate ka na mabilis. Pwede mo na i-AI yung mga assignments mo, picturean yung blackboard, pasagot mo na lahat kay AI. De seryoso, pwede mo gawin yun dito sa Camon 50 Ultra 5G. At ka-graduate ka na ng mas mataas ang grades. Or kung nag-work ka na ngayon, ako, kumpletong-kumpleto na to para sa work mo. But seriously, this is a very good phone. Syempre, hindi siya pang flagship talaga. The camera could be better. The performance could also be better. Kasi mas marami nga dyan na mas mabilis at this price. The design is yung pinaka-different sa lahat. Bongga. Premium pa. And creating content here was so fun. Tulad na nakita nyo kanina. Marami kayong pwede magawa sa kanya. Especially mga AI features niya na sobrang dami. And I feel na pwede mo siyang laro-laruin para in the future, kapag ka mas advanced na AI, mas alam mo na yung gagawin mo. Pero, ang mas importanteng tanong, magkano? The Tecno Camon 50 Ultra 5G is only 8,256. 19,999 pesos. 12,256 SRP, 21,999 pesos. And guys, meron pa tayong 12,512, 25,999 pesos. Pwede na. Grabe. Paldo ka na yan. Pero sana lang hindi rin top of the line ni Tecno. Kasi nga, syempre, gusto ko pa mas maganda pa yung ilabas nila. Mas malupit pa yung camera, mas malupit pa yung performance. I think kaya talaga ni Tecno na mag-flagship na tig 50K, 60K. Ilabas yun na Tecno. We are waiting. Kung mahilig ka sa teknolohiya, mag-subscribe ka lang, hit the bell icon so that you don't miss any of my great content. Ako si Vince and you're watching Unbox Diaries. Ooh.